Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Di ba sabi ni Duterte, huwag kayong mag-alala, kayong mga pulis, kayong mga pideya, lahat ng sumunod sa aking order, huwag kayong mag-alala, sagot ko kayo. Ako na ang mananagot para sa inyo. O bakit doon baliktad na? Ang nangyari doon sa mga sinabi ni Kaufman, yung mga nangyari na yon na mga pagpatay, lalo na yung nadama yung mga sibilyan, yung mga bata, kagagawan lang yan ng mga pulis. May mga pulis kasing pasaway, ginawa nila yan. Hindi inorder yan ni Duterte. Kaya yung mga patayan na yan, kung gaano mang karami man yan, kagagawan yan ng mga pulis na nagpasaway. Hindi yan order ng former president. Samantalang dati, ang sinasabi ni Duterte, paulit-ulit siya. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganon rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. Di ba? Ganon? O bakit ngayon iba na? Ang sabi na ni Kaufman doon sa dipinsa niya, ang order ng presidente ay i-implement ng maayos ang mga patakaran, yung rule of law, sundin ang konstitusyon, ang due process, ang criminal procedure. Kasi lawyer siya, alam niya yung tama. Ngayon, kung may mga pulis na hindi sumunod doon sa tamang procedure, kagagawan nila yon, hindi na yon kagagawan ng dating presidente. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi ganun ang narinig natin. Sa buong panahon ni Duterte, ang bukang bibig niya, For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Di ba? Yan yung Ngayon hindi na ganun, hindi niya nasagot. Bahala na kayo. Pag sinagot ko kayo, makukulong ako dito. Hindi na ako makakalaya. Kaya bahala na kayo. Di ba? Ganun na yung nangyari, mga kabunyog, mga kababayan. So, sa suma total, yung mayabang na mga asta ni Duterte at ng mga DDS sa kanilang war on drugs, yun yung pinagmamalaking Duterte na legacy. Tama lang daw yung lahat ng ginawa ni Duterte, at yung mga pulis na gumawa sa inorder niya, huwag matakot kasi siya na lang daw ang magsasakripisyo para sa kanila. Diba? Yun ang sinasabi ni Duterte. Tanggap ko na, huwag kayong mag-alala. Aaminin ko na, aakuin ko na ang lahat para lang sa inyo. Ako naman talaga ang nag-order nito. Ganun pa ba ang nangyari doon? Sa napanood ba natin na depensa ni Kaufman? Ganun ba? Hindi. Baliktad. Si Duterte hindi na nga kayang harapin yung mga biktima. Di ba? Yan yun. Alam nyo, mas magaling pa sa kanya si Saddam Hussein. Si Saddam Hussein habang nililitis ng korte, sabi niya, yes, ginawa ko yan. Ano ngayon? Di ba? Ito, mga kabunyog, mga kababayan, lahat ng mga pinagmalaki ng DDS na accomplishment ni Duterte, legacy niya, tama lang daw na nalinis tayo ng mga adik, kriminal, at si Duterte ay matapang talaga. Sa aakuin niya ang responsibilidad, yung mga ganun. Ganun yung ganun yung sinasabi nila Di ba? Wag mag-alala ang mga pulis kasi si Duterte, kahit siya ay makulong, kahit mamatay na siya sa ICC, ganyan talaga si Duterte. Nagsasakripisyo siya para sa bayan. Nasaan din yung pagsasakripisyo? Ang lahat ng depensa ni Kaufman ay pag-deny ng lahat.
Dininay ang mga sinabing pagpatay, hindi naman daw kagagawa ni Duterte yon, hindi niya inorder yon. Ha? At yung mga nangyaring pagpatay, kung mayroon mang nagawa, hindi niya order yon. Mga pulis ang gumawa nun, hindi niya na inutos yun. Di ba? Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, hahangaan mo ba yung ganyan? Hahangaan mo yung ganyan na dininay mo lahat ng ginawa mo? Nakakalungkot itong mga DDS na to. Kasi magiging proud ka sa leader mo kung ang ginawa niya ay pinapanindigan niya. Kasi naniniwala siyang tama ang ginawa niya para sa bayan niyo. Kung sino man ang nagsasaper o magsasaper dahil sa kanya, wag nyo na, ako na lang. Inaako ko lahat yan. O di ba ganoon? Ay kabaliktaran eh. Hindi ganoon ang nangyayari ngayon dun sa hearing. Ang nangyari dun sa hearing, ang depensa ni Kaufman, baliktad eh. Di ba mga kabunyog? Hindi. Yung lahat kasi ng pagjujus nila kay Duterte, wala eh. Pinagmamalaki ni Duterte yung legacy niya. Pinagmamalaki niya na ang lahat ng yan, kung marami mang napatay, okay lang yan para malinis ang bayan. Kung mayroon mang mga makakasuhan dahil sa akin, ako nang sasagot. Lahat yun, hindi. Lahat dininay ni Duterte. Wala naman daw common plan, walang design. Ang mga nangyaring pagpatay isolated, hindi naman tinarget ang civilian population. At yung may nangyari man daw na mga pagpatay, kagagawa na daw yan ng mga pulis iskalawags. Hindi daw yan kagagawa ni Duterte. Ang problema dyan ganito, ibalik ko sa inyo. Sa tingin ninyo, sa ganung depensa ni Kaufman, makukumbinsi niya yung mga judges? Mapapaniwala niya naman kaya yung mga judges? Kasi ang ni Kaufman, ginamit niya yung ganung depensa para ang pinapaniwala ni Kaufman yung mga judges na si Duterte hindi niya naman ginawa yan. Yang mga order na yan na patayin yung mga yan, ganyan lang talaga siya magsalita. Hindi naman totoo yan. Kung may nangyaring mga pagpatay, hindi niya nakagagawan yun. Wala namang policy yun. Di ba? Maniniwala ba ang judges? Sa tingin ko, hindi. Alam naman ng mga judges ang totoo. Kitang-kita dun sa mga tambak na ebidensya na pinakita ng prosecution at ng mga abogado ng biktima. Kaya sa totoo lang, may 60 days para mag-decide ang pre-trial court judges kung magpuproceed sa trial. Ako nakakasigurado ako magpuproceed sa trial yan. Ang problema, pag dumating sa trial, ano naman ang depensa ni Kaufman? Yun na. Wala namang ebidensya si Kaufman, wala naman siyang mga testigo. Anong testigo ni Kaufman? Sinong testigo ni Kaufman? Anong mga ebidensya ni Kaufman? Wala naman eh. Ang depensa ni Kaufman ay dininay niya. Tayong mamamayang Pilipino, tayo, ano sa tingin nyo? Ano kaya? Hindi nga ba order ni Duterte yung mga nangyaring pagpatay? Hindi nga ba tinarget ang mga civilian population sa mga squatter? Hindi ba? At yung mga pulis ba na yon, ginawa nila yon ng lang nila? Walang order galing kay Duterte? Sus naman, tayo sa Pilipinas, alam natin ang totoo. Alam natin kung anong nangyari sa bansa natin. Ngayon, ang ginagawa nito nila Duterte, dahil pinapanagot na sila, todo deny na sila ngayon. Todo deny na sila ngayon. Wala eh, nakakalungkot. Ang mga pinagyayabang nila na accomplishment ni Duterte, dinideny ngayon. Ang mga pinagyayabang nila na nagawa ni Duterte, dinideny ngayon. Bakit nyo dinideny? Akala namin yun talaga yung ginawa ninyo na pinagmamalaki ni Duterte. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano lang? Wala naman eh. Ano bang depensa ni Kaufman? Wala naman siyang mga testigo. Wala naman siyang ebidensya. Basta lahat ang ginawa ni Kaufman, deny. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Wala na. Ano ito? Talo ito. Kaya pinipilit ni Kaufman na huwag magkaroon ng trial. Kaya pinipilit niyang mag-interim release. Kaya pinipilit niyang hindi na daw si Duterte kayang mag-stand sa trial kasi alam niya walang panalo. Ang pinaka-problema kasi dito, si Duterte mismo. At ang mga DDS. Ang mga DDS at si Duterte, sila ang pinaka-ebidensya laban kay Duterte. Tingnan nyo yung 3 days before na aresto si Duterte, yung programa doon sa Hong Kong ng mga DDS. Nagpapalakpakan ang mga DDS bawat sabihin ni Duterte. Pinakita yung video doon, March 9. Sabi ni Duterte, di ba? Tapos ano pang sabi ni Duterte? Pagawan nyo na lang ako ng monumento. Si Rizal kung ang hawak niya libro, ako ang hawak ko ganito. Pinagmamalaki niya na kung gagawan siya ng monumento, baril. At siya daw ang pinaka-legacy niya, nilinis niya ang bansa sa mga kriminal at mga
involved sa drugs. At sabi niya, para kanino ko ginawa yon? Para sa akin? Para sa pamilya ko? Hindi. Para yun sa bayan. O, di ba? Ang linaw nun. Tapos palakpakan yung mga DDS. Palakpakan sila sa Hong Kong. Grabe. O, anong nakita ng ano doon? Ano ang nakita doon ng mga judges? Grabe pala talaga. Grabing Pilipino ang naniniwala dito sa ano ni Duterte ito. Tama pala yung sinasabi ni Attorney Joel Butuyan na ang impunity na pinalaganap ni Duterte ay parang cancer na nagmetastasize na. Di ba? Napipikon ang mga DDS doon sa sinabi na yun ni Attorney Joel Butuyan na sa Pilipinas at sa ibang bansa, napakarami na ng mga mini Dutertes na ang pagtingin nila, tama ang pumatay ng tao. Yan yung malungkot eh. Marami ng mga Duterte supporters naniniwala tama ang pumatay ng tao. Basta't ang pinatay mo, kriminal at mga pusher. Ngayon, panindigan ninyo yan sa ICC. Hindi uubra yan. Kasi, hindi tama ang pumatay ng tao. Ano ang patunay na hindi tama ang pumatay ng tao? Tingnan nyo si Duterte. Kahit sa napakadami ng krimen niya, kahit mapatunayan niya na guilty sa ICC, walang death penalty sa ICC. Walang death penalty. Bakit? Dahil ang pwede lang kumuha ng buhay ng tao ay Diyos. Diyos lang. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, yung mga DDS na gustong-gusto na tama daw yung pagpatay ng tao, tama lang yung mga pinatay nung panahon ni Duterte, kayo ang nagpahamak kay Duterte. At si Duterte rin, pinahamak niya rin ang sarili niya dahil sa mga pagyayabang niya. Yan yun. Ang ICC ayaw ng mga patayan, kaya nga hindi pwede yung crimes against humanity. Ayaw ng ICC ng genocide. Bakit magpapatay ka ng tao? Hindi mo trabaho yan. Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay ng tao. Kaya nga kahit si Duterte ganyan yan, kahit makonvict yan, hindi yan papatayin. Walang death penalty sa ICC. Tapos ngayon, pinagmamalaki ni Duterte yung mga pagpatay, pinagmamalaki ng mga DDS, pinakita doon sa Hong Kong 3 days bago na aresto si Duterte at nadala sa ICC. Ganito pa yung gesture ni Duterte. Oh, di ba? Tama ba yun? At yung mga DDS na nandun, nagpapalakpakan. Yun. Kaya sino ngayon ang nagpahama kay Duterte? Ang mga supporters niya at si Duterte mismo. O yan. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.